Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dahil sa banta ng Tropical Storm Quiapo. Epektibo yan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Pagudpud, Ilocos Norte ayon sa Pag-asa. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, buong Ilocos Sur, La Union at northern at central portions ng Aurora. Base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng dumaan ang bagyo malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan ngayong umaga o mamayang hapon. Posible ito maglandfall o dumaan din malapit sa Babuyan Islands mamayang hapon o gabi. Umaga bukas, inaasang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo. Habang dumaraan ang bagyo sa extreme northern Luzon, ay posibleng lumakas pa ito bilang severe tropical storm. Namataan ng Pag-asang bagyong Quiapo 200 kilometro silangan ng Apari, Cagayan kaninang alas 8. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at mabilis na kumikilos 30 kilometers per hour. Pinalalakas na ng bagyong Quiapo ang hanging habagat kaya nagpapaulan na ito sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kasama na ang Metro Manila. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa kaugnay sa bagyong Quiapo. Dito sa Metro Manila, naperwisyo ng baha ang ilang motorista at commuter kasunod ng malakas na ulan kagabi at kaninang madaling araw. Balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Bumaha sa Espanya Boulevard sa Maynila dulot ng malakas sa pag-ulan pasado alas 9 kagabi. Kinailangang itulak ng ilang rider ang kanilang motorsiklo. Pilit namang tumuloy sa biyahe ang ilang sasakyan kahit umabot na sa kalahati ng gulong ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa Taft Avenue mula Quirino Avenue hanggang Calao Street. Sa kanto naman ng Taft Avenue at Pedro Hill Street, halos umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng kalsada. Napilitang lumusong ang ilang residente habang nanatili naman sa Center Island ang iba. Nakadaan naman ang lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa Muntinlupa, malakas din ang buhos ng ulan na may kasamang kidlat. Sumilong sa gasolinahan ng ilang motorista. Sa Caloocan, bumaha sa ilang bahagi ng Rizal Avenue matapos bumuhos ang ulan kaninang alas 5 na madaling araw. Napilitang huminto sa biyahe ang ilang motorista. Ayon sa Pag-asa, ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila kagabi ay dahil sa bagyong Quiapo. Nakita natin medyo nagkaroon ng mga pag-ulan, tutusin mga severe thunderstorms to. Pero dala na rin ito nung bagyong Quiapo habang papalapit siya. Kasi halos yung malawak ng mga kaulapan ay sumasakop na sa malaking bahagi ng Luzon. So kasama na rin dito yung area ng Metro Manila. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Inulan at binahari ang ilang bahagi ng Mindanao. Punta ng low pressure area. Gaya sa Kiamba, Sarangani, umapaw ang sapa sa barangay Katubaw kaya bumaha sa ilang kalsada at bahay. Naperwisyo rin ng baha ang mga taga-barangay Badtasan. Sa bayan ng Glan, isang bahay na malapit sa ilog ang tinangay ng agos nito at nawasak. Gumuho ang isang bahagi ng kalsada sa barangay Kyogam. Sa Malapatan, hindi madaanan ng 10 mas na bridge matapos mawasak ang bahagi ng tulay dahil sa baha. Matinding baha rin ang naranasan sa ilang barangay sa bayan ng Maasin. Sarado naman ang Arakan Davao Road sa Cotabato dahil sa pagguho ng lupa dulot ng malakas na ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, Region 12, hindi muna pwedeng dumaan ang daanan ng kalsada habang isinasagawa ang clearing operations. Naperwisyo naman ang ilang motorista kasunod ng pagbaha sa Zamboanga City. Ayon sa Pag-asa, ang ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dahil sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo. Dahil nga sa masamang panahon dulot ng bagyong Quiapo at habagat sa bansa, kanselado ang pasok ng lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Sibuco, Zamboanga del Norte, Pigkawayan, Cotabato at Hordan, Guimaras ngayon pong araw. Wala namang in-person classes ang public at private school sa buong lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ipatutupad naman muna ang alternative learning modality o modular distance learning sa Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Pagudpud, Ilocos Norte, Bacolod City at General Trias, Cavite.
Binomba ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Nangyari po yan sa gitna ng routine maritime patrol ng BIFAR at Philippine Coast Guard umaga kahapon. Umaligid sa mga barko ng Pilipinas sa mga barko ng CCG. Ilang beses nagpalitan ng radio challenge ang dalawang panig hanggang binomba ng tubig ng China ang BRP Dato Dumangsil. Halos 2 minuto raw itong nagtagal pero hindi direktang tumama sa barko ayon sa PCG. Patuloy pang binuntutan ng CCG ang BRP Dato Dumangsil pagkatapos. Sa kabila nito, natuloy ang misyon ng BIFAR at PCG sa Baho de Masinloc na nag-abot ng krudo, pagkain at tubig para sa mga Pilipinong mangingisda roon. 12 barko ng China ang namataan sa lugar ayon sa PCG. Sa isang pahayag, iginiit ng China Coast Guard na binaliwala umano ng Pilipinas ang kanilang mga babala sa anilay panghihimasok nito sa kanilang katubigan. Ang Baho de Masinloc ay mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales at bahagi ng munisipalidad ng Masinloc. Arestado ang 2 lalaking nahuli na pinagnanakawan ng isang truck sa Cainta, Rizal. Sa video, kita ang 2 suspect na nakasabit sa jeep at tila sinisilip ang karga ng isang truck sa Felix Avenue. Nang huminto ang mga sasakyan, bumaba ang isa sa kanila at umakyat sa truck. Doon niya iniabot sa kanyang kasamahan ng mga bakal na karga ng truck. Sabay silang tumakas. Sa follow-up operation, natunto ng mga suspect at naaresto habang nagsusugal. Nasabat sa kanila ang perang ginagamit sa pagsusugal at 2 kutsilyo. Aminado ang 2 sa pagnanakaw at mga ginamit nila sa sugal ang pinagbentahan. Mahaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Isang delivery rider ang arestado sa drug buy-bust operation sa Taguig. Ayon sa pulisya, posibleng isinasabay ng lalaki ang pagbebenta umano ng illegal na droga sa kanyang pagde-deliver. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Hindi na nakapalag sa mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit ng SPD ang isang delivery rider matapos siyang mahuli sa ikinasang drug buy-bust operation sa bahagi ng C6 Road sa Barangay Lower Bikutan, Taguig City nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, ang lalaki ang itinuro ng ilang nahuli nilang drug suspects na source umano ng droga. So itong suspect lumalabas sa aming investigation na isa sa mga source diyan sa Taguig. Pero ang items nila, ang shabu nila, within SPD-wide, ibig sabihin kung saan nakakarating yung kanilang paninda. Mahigit 2 linggo raw pinag-aralan ng pulisya ang kilos ng target bago napakagat sa 50,000 pesos na budol money. Sa kasagsagan ng operasyon, tinangka pa raw manlaban ng target. Pinipilit niyang kunin yung baril niya pero siyempre bago namin siya hulihin, pinag-aralan namin kung paano namin siya makakukuha ng walang mangyayaring hindi maganda. Ikaw ay nasususalang pag-iingat ng legal na baril. Nakumpiska ang nasa 150 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa mahigit 1 million pesos ang halaga at isang caliber 45 na baril. Sabi ng pulisya, may posibilidad na isinasabay ng sospek ang pagtutulak ng illegal na droga sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Kasi may mga transaction sa kanya yung bayad, sa kanya i-deliver. Tingin namin talagang drugs ang kanya na hanap buhay. Isinailalim sa ballistic examination ng baril na narecover sa sospek para malaman kung nasangkot na ba ito sa insidente ng pamamaril. Nasa custodial facility ng Taguig City Police ang sospek na sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News.